sa inyo na may mga kapatid natin sa Panginoon? Amen? Sabing ba tayo makakita ang ating mga kapatid sa Panginoon? Alam nyo, mga Pilipino ay talagang binabansagan ang ating bansang hospitable tayo. Wala akong makatalo sa atin pagdating sa hospitality. Iba ang kultura ng Pilipino sa ibang lahi. Alam mo, tayo, pag kumain tayo, kahit tutong na kinain natin, kain po tayo. Kahit huling subo na, kain po tayo. Alam mo, sa ibang bansa, like sa Amerika, kahit magkapatid kayo, kahit anak mo pa siya, pag hindi siya nagpaalam na darating, tapos dumating yung anak mo na tanghalian na, kumain na kayo. Kasalukuyan kumakain ng magulang, dumating siya anak na hindi nagpaalam na dating ako ibig sabihin, hindi niya alam, hindi kasama sa budget. Pag kumain sila, dumating anak, sorry, hindi ka tawagin, anak kumain ka na, hindi ka tanongin, anak kumain ka, hindi. Wala kang budget, kahit anak kita, sorry, hindi ka nagsabi, hindi ka kasama kumain. Ganon sila katindi. Ang lupit, no? Sa atin, totoo na lang. Isang suko na lang, kain ka, kamusta ka, kumain ka na ba? Ganon tayo hospitable. Kaya bilib ang ibang mga lahi sa atin, kasi ay wala akong tatalo sa atin sa pagkadating sa mabait na tao sa very hospitable po tayo. Amin po ba? At yun ang isang ugali na hindi natin dapat alisin. Kasi talagang isipin mo, anak ka, tapos nanay ka, hindi ka maintindihan. Kasi nga, yun ang kultura nila eh. Ang kailangan para sa kanila, kahit asawa ka, darating ako. Kasi pag nagsabi ka, isama ka sa budget sa pagsasaing. Kahit siguro, pag hindi ka, kahit may sobra pa, pero dahil hindi ka nagpasabi, hindi ka nila aagdahin, hindi ka nila tatawagin ang kumain ka na ba? Kumain ka. Kung ikaw yung hindi sanay, saktan ka. Grabe si mama, parang hindi nanay. Kasi kultura nila yun eh. Alam mo, napunta ako sa Germany. Napunta kami sa Europe last 2 years ago. Ang daming Pilipino doon. So, itong mga Pilipino, pag alam nila mga Pilipino dumarating doon sa bansa nila, no? Kasi Pilipino sila eh. So, pumunta ka doon Pilipino. So, hindi sila Krisyano. Pero alam mo ba, pag dumating ka doon, kahit hindi ka kamag-anak nila, para sila nagkandarama sa paghahanda para sa iyo. Sasalubungin ka nila, minsan sinusundo ka pa kung saan kang airport dumating, minsan kung nakatrain ka ba, susunduin, ipapasundo ka nila. Tapos pagdating sa bahay, nakahanda na, ang daming pagkain. Tapos, pag hindi mo sila kapag-anak ka, first time mo makita, hindi mo sila kapag-anak, hahalikan ka nila. Wala silang malicious. Dahil yun ang the way, no, kasi yun ang kultura ng mga Europe eh, na wala silang malicious, babae na lalaki, halikan ka nila. Yun ang the way how they live those people. So, ikaw kung di ka sanay, hahalikan ka ng babae, parang sa Pilipinas iba eh, pag hinalikan ka iba tayo dito eh. Iba na isip natin, tumatakbo na eh. Sila wala. Hahalikan ka, iyakakapin ka nila, babae na lalaki, wala silang malicious. Ganon sila mag-treat. So sabi ko, grabe yung mga ugali ng mga Pilipino, no? Kahit na bansa sila, nadala pa nila yung pagiging hospitable. Yung babae, matulungin, tapos hindi sila nagbabago. Bagamat na-adapt nila yung kultura nila na gano'n, sa nila yung biso-biso, wala na. Diba dito naman sa atin, pag artista ka, sanay ka na, ang bakit nila, sige. Sa atin, hindi. Hindi tayo sanay na iba yung ating utak pag hinalikan ka ng isang babae, isang lalaki. So, culture yan eh. So, ngayon, bakit ito bilangin yan? Kasi pinapakita dito yung pagiging hospitable ng Panginoon sa atin. No? Now, buksan natin ang Bible mo sa Matthew chapter 9, verse 38. Okay. So, chapter 9, ito mo sa Paul, try natin Bisaya, Tagalog ba? Tagalog. Naman. Okay, so, kasi ito yung last part ng ating series topic na
the characteristics of a passionate consolidator, no? The characteristics of the passionate consolidator. Last part of ito, nasa number 10 na tayo hanggang number 12. So, okay, basahin natin na sabay-sabay. Balik tayo sa 36 po. Try sa 36 para makuha natin yung buong konsepto dito. O 35. I think 35. Try mo 35. Verse 35. Okay, sige. Basahin natin sabay-sabay. Here we go. Jesus traveled through all the town and villages. He taught in their synagogues and told people the good news about God's kingdom. He healed all kinds of disease and sickness. Ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon kung paano tayo maging passionate, no? Kasi si Jesus, wala naman siyang ugnayan sa ating kung tutusin. Pero, nakita mo, alam mo, si Jesus mahilig siya mag-travel. Pinupunta niya ang bayan-bayan, ang mga villages, at nagtuturo siya ng mabuting balita. Ibig sabihin, si Jesus is the messenger of hope. God is a God of hope. He is a messenger of hope. Nagtuturo ang Panginoon ng pag-asa, good news about the kingdom, pinapagaling niya ang lahat ng klaseng mga sakit. No? Pinapagaling ni Jesus. Okay, verse 36. Jesus saw the many people and felt sorry for them because they were worried and helpless like sheep without shepherd to lead them. So nakita natin dito na nung nakita ni Jesus ang mga tao, nahabag siya. Nahabag siya sa kanila dahil worried sila, malungkot, tamlay, alalang-alala, walang makatulong, helpless parang tupang ligaw na walang nag-aalaga sa kanila. Verse 37, Jesus said to His followers, there is such a big harvest of people to bring in, but there are only few workers to help harvest them. So nakita ng Panginoon, sinabi niya sa mga alaga niya, ang daming mga ang daming aanihin. Ang daming mga aanihin ng mga tao. Ibig sabihin, mga tao ay lonely, worried, depressed, helpless, parang katulad ngayon. Maalalayan. Pero kukunti ang mga workers, kukunti ang mga taga-harvest. No? So pinakita dito na Panginoon na harvest is ripe but laborers are few. Verse 38, God owns the harvest and asked Him to send more workers to help gather His harvest. Okay. So, pinakita dito ng Panginoon, ipinalaman ng Diyos sa atin na kung ano yung heart ng Diyos, ayun din ang heart na ipadama niya sa atin, sa iyo at sa akin. Amin po ba? Kailangan pala ang tao maging maging passionate, maging lovers, maging helper, maging caring sa mga tao. Hindi lang basta tao na walang pakialam, but he is a person who really loves God and also loves people. Okay? So yung unang points po ng number 10 sa ating characteristics of passionate consolidator, kasi ito po yung ating series for this month, malapit na po tayo matapos for the month of June. He is or she is willing to be used by God in the ministry. So, ibig sabihin, ang isang tao na nakilala sa Diyos, hindi pwede siyang magmahal. Hindi siya pwedeng hindi magmahal sa kapwa-tao kung siya ay minamahal ng Diyos. Amen? Minamahal nga ng Diyos. Ang katunayan nga, ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak para ikaw at ako ay makaranas ng pag-ibig, makaranas ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 3:16. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala tayo ngayon. Wala tayo ngayon. Kaya pinakita ng Diyos, sabi nga dito, yes, God loves the world so much that He gives only Son so that everyone who believes
in Him would not be lost, but have eternal life. Totoo ba na sa mundong ibabaw, napakaraming mga tao naliligaw, kaya nga lost, no? Hopeless, helpless, abandoned, neglected, rejected. Ang dami po yan. Kahit mismo sa ating, minsan sa ating sariling pamilya, maramdaman mo yung parang rejected ka, parang you're not welcome, parang hindi ka feel at home, di ba? Mismo sa loob ng tahanan, maramdaman mo. Eh, paano pa kaya sa ibang tao yan? Kaya ganun ang mundo. Kaya nakita ni Lord na ang mga tao, they are like sheep without shepherd. Mga tao sa mundo na parang tupang ligaw, helpless, loveless, careless. So, lahat ng kakulangan nasa kanila. Pero, salamat sa Panginoon na mayroong isang Diyos nag-alay ng kanyang buhay para ikaw na helpless, loveless, careless, at helpless, mayroong bagong pag-asa. Amen. Sabi mo, bagong pag-asa. Bagong pag-asa. Amen? Amen. Ikaw meron ng pag-asa. Tayo may pag-asa. Kung wala ang Panginoon, wala kang pag-asa. Kung walang mga taong ginamit ni Lord para i-encourage ka, wala kang pag-asa. Ligaw ka. Ligaw tayo. Yan ang pinapakita doon sa verse binasa natin. Kaya nung nakita ng Diyos, kadamo-damong mga tao. Helpless sila. Hopeless sila. Loveless sila. When Jesus saw the crowd, He had compassion on them. Because they were confused, helpless, like sheep without a shepherd. Ito ang pinakita ng Diyos sa atin. Kaya ang isang heart ng isang consolidator, pag sinabing consolidator, siya yung person in charge ng pag-alaga, pag-aruga, pagtulong, pagbigay ng encouragement sa mga tao na sa ganong sitwasyon, ay ikaw yung agent of sin, of change. Ikaw yung mouthpiece of God. Ikaw yung spokesperson ng Panginoon. Ikaw yung God's representative to give hope and love for these people who are confused and helpless. Amen po ba? Natutuwa ka ba na ikaw gamitin ka ng Panginoon? Amen? Yes. Gagamitin tayo ng Panginoon regardless of who you are. Regardless of ano ang katayo sa buhay. Kaya nga sabi ko nga, isang tapik lang sa balikat mo sa isang taong hopeless, natutuwa siya. Diba? Sabi mo, pare, kaya mo yan. Hindi ka nag-iisa. I will pray for you. Yung sabi mo, pare, kaya mo yan. Tapik sa balikat. Ayun. Tama lang. Hindi ka nag-isa. Nandito rin ako. Handa kita ipag-pray. Handa kita alalayan. Huwag ka lang magbitaw sa Diyos. Huwag ka wala ng pag-asa. Kasi alam mo ba ang tao pag walang pag-asa? According to survey, ang mga taong nag-commit ng suicide, talagang hopeless po sila. Yun po, pag nawala ng pag-asa nila, ang desisyon nila ay they will commit suicide. Saan pa sila pupunta kung wala na silang pag-asa? Naka-inject na sa isip nila at puso nila na they're hopeless. Kaya ang Panginoon gustong i-impart sa mga tao, tayo bilang Christian, kaya masabi ng Matthew 5:16, let your light should shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Diba? In the same way, you should be a light for others, for other people. Amen? Mayroong light, mayroong messenger sa Lord, mayroong agent of saints, mayroong consolidator sa Lord na tatayo bilang ilaw in the midst of darkness. In the same way, you should be a light for other. Sino gusto maging light ka for other? Amen? God needs light. God needs you.
for others. Bakit kailangan ng light for others? Dahil maraming tao nasa dilim. Alam mo yung, pag sinabi natin tao sa dilim, hindi lang po yun, ibig sabihin yung mga tao na, yung mga tao na walang kinakain, hindi lang po yun, ang area yun. Hindi lang po yung mga taong walang bahay, hindi lang po yun. Kahit yung mga taong mayaman, mga taong maraming pera, pero walang Panginoon, they are helpless. They are belong to Satan that needs to be saved. Kasi hindi naman sapat ang pera. Money cannot buy their salvation. Money cannot give them hope. Money cannot bring them into heaven and give them eternal life. Jesus is the hope and Jesus is the sustainer of life. Kaya maraming mga tao, in the same way you should be alive for other people, live so that they will see the good things. So, mabuhay ka as light so that they will see the good things in you. Mayroong good things in you, si Lord. Sino niwala, mayroon kang good things in you? Hello? Pag wala kang good things, magka-bad things ka talaga. Dalawa lang kasi ang tao eh. Dalawa meron tao. Meron kang good things, meron kang bad things. Sino naniwala sa iyo? Sino naniwala na napakarami mong good things? Sabi mo, good things. May good things ka na hindi nakita ng iba. Nakita ni Lord, mayroon kang good things that you do and praise your Father in heaven. That good things in you, God wants that good things to come out in you and to share to others para makita nila yung pag-asa at magkaroon sila ng liwanag sa dilim ng buhay nila. Di ba? Kasi kaya nga yung mga taong nag-suicide, hopeless sila eh. Wala silang nakitang liwanag eh. Kaya ikaw, pinapadala ng Panginoon doon sa madilim na mga tao para you will shine as a light of God to those people who are living in darkness. Amen po ba? So, will you allow yourself to be a light to the world? Amen? Can you allow yourself, papayagan mo ba? Papayag ka ba na ikaw gamitin ng Panginoon sa isang tao, sa isang kapitbahay, sa isang kaibigan, sa isang kamag-anak, na ikaw ang magiging light bearer for them to see the goodness of things in you. Amen? Makita nila. May pag-asa pa lang. May mga tao palang kiring. Kaya sa Kristyano, sa ating simbahan, tinatawag na pa na maging caring people. Sabi mo, caring people. Loving people. Amen? Kailangan maging loving people tayo, maging caring people tayo. Maging passionate tayo. Kasi hindi natin magawa ang ministry kung hindi ka caring. At saka hindi ka passionate. At saka hindi ka loving. Kaya nga sabi ni Lord, even the enemy, you must love your enemy. Amen? Even the enemy. The most hardest thing to love is your enemy. But still the Lord commanded you to love the most enemy in your life. Kasi ikaw yung gagamitin ng Panginoon para magbigay ng pag-asa sa mga tao. Amen? So yun po yung number 10 na principle ng characteristic ng passionate consolidator. Okay? Number 11. Okay. So number 11 is he or she should not allow any person to lose in the kinabukan. Ang isang consolidator at isang passionate disciple, alam mo, ang isang passionate disciple or consolidator, para kang isang magulang. Sino sa inyong magulang, papayagan mo lang right away o easily na mawalan ka ng anak? Ha? Di ba? Okay lang yung mamatay. Okay lang yan, maligaw yan, saan pupunta yan?
Napaka walang kwenta mo na mga magulang kung gano'n ang prinsipyo. Bahala sa buhay niya kung matay silang maaga. Wala kang concern sa kanya. Alam mo, siguro ang mga tao nag-isip ng ganyan, yung 99.9 ang isang magulang pa ganyan. Pero pag normal ang magulang, hindi niya kaya. Hindi niya kayang tiisin na mamatay ng anak, mawala ng anak, maligaw ang anak. Everything na pwedeng gawin ng magulang, gagawin niya just to preserve his family or her family. Di po ba? Gawin niya lahat. Ganon siya ka-passionate as a parent. Kaya yun ang ginagawa ng ating Panginoon. Bakit ang Diyos namatay para sa iyo at sa akin? Sino ka sa harapan ng Diyos para ibuhis ang kanyang buhay? Iaray ang kanyang buhay para sa iyo. Na imbis ikaw ang dapat parusahan, siya ang nagpaparusa. Siya ang naparusahan. Na imbis ikaw ang mamatay, siya ang namatay para sa iyo. Na imbis ikaw ang maghirap, siya ang naghirap para sa iyo. Na imbis ikaw ang mahirap, siya ang naging mahirap para ikaw ay umaman. That's how the Lord's love. Ipinakita niya sa atin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos. So kaya nga, tinuro tayo ng Diyos na magmahal na katulad ng pagmamahal sa Diyos sa mga tao. Amen? Ini-impart ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon, hindi siya papayag na may isang taong nakilala sa Kanya na mawala. Bilang isang conservator, basahin po natin yung Matthew chapter 18, verse 10. Matthew chapter 18, verse 10 to 14. Okay. Be careful, don't take these little children are not important. Sabi ng Panginoon, winawarningan yung mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, huwag mag-ingat kayo, huwag kayong mag-isip na itong mga maliit na taong ito, mga maliit na batang ito are not important. Para ipinakita ng Diyos, huwag mong ilagay sa isip na itong mga makulit na mga bata hindi mahalaga sa akin yan. Little children is very precious in the sight of God. I tell you that these children have angels in heaven. Amen? Amen. Ang mga anak natin, sanggol ba niya sila? Makulit ba niya sila? But God has prepared one of them, a single angel, to watch them in heaven. Alam mo ba, naniwala ka ba na ang bawat tao may angel? Yes, I believe that. Ikaw at ako may angel ka. Bishop, 7 billion tayo. Kahit 10 billion po tayo sa buong daigdig, kaya lagyan ng Diyos ng anghel ang bawat isa. Kaya nga, kung di ka maniwala, nakalagay, hindi lang children, these little children, kasi una-una, ang application dyan, una, physical little children. Pangalawa, children in the Lord. Bisiwin, children in the Lord, mga taong adult na sa edad, pero bata pa sa Panginoon. Ang bawat tao may angel. Binabantayan ka ng Diyos kung saan ka nagpunta. Yung angel mo, nandoon. Ang angel mo, sila yung mga babysitter mo. Sila yung mga midwife, sila yung mga nurse na nag-alaga sa iyo. Kaya kung minsan, iba, na-aksidente na sana pero naligtas pa because the angel is there. No? Ang sarap pakiramdam na ang bawat isa binigyan ni Lord ng angel para magbantay. And those angels are always with my Father in heaven. Wow. So ang trabaho ng angel kasi messenger. Angel means messenger. Ang trabaho ng angel, panaog, paakyat. Akyat, baba, akyat, baba. Pag sinabi ni Lord, oy, angel ha, yun si William Maugis, bantayan mo. Oy, angel ha, si Oscar, bantayan mo yan. The Lord will command the angel. Utusan mo angel. Mababantayan ka. Huwag isa sa atin. Kaya yan ang sinabi ng mga, huwag mong isipin na hindi malaga ang mga bata. Mga bata sa panampalataya, malaga sila. Verse 11. Ha? Hang na naman. Ano ba talaga? Papalit na siguro. Okay. So, ganda kasi yung verse yun eh. So, tingnan natin. Ba't ganyan?
Baka maraming nakasingit yan po. Verse Matthew chapter 18. Verse 11. Okay? What do you think? If a man own 100 sheep and one of them wanders away, will not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? Di ba sabi ni Lord, di ba, ang isang shepherd na nagbantay ng mga tupa, pag nawala ang isa sa 100 tupang binabantayan, di ba iiwan niya ang 100? Iiwan niya ang 99 at hanapin ang isang perasong naligaw? Ganun kakahalaga sa Diyos. Verse 13. And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. Pag nakita yung isang tupang naligaw, tuwang-tuwa siya, kaysa 99 na hindi nawala. I assure you, sabi ng verse 14, in the same way your Father in heaven does not want any of these little children to be lost. Una-una, yung malit na bata. Pangalawa, yung baby Christian, yung bagong manampalataya. Alam mo, sa atin pong mga baby Christian o yung mga bagong Kristiyano ko, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Amin po ba? Amen. Kaya, huwag kayo magtaka kung bakit mayroong nanay, may tatay, may ate at kuya na nangungulit sa inyo. Baka nakulitan. Sabihin ko sa'yo, huwag kayo makukulitan. Kulit talaga ni nanay, kulit talaga ni tatay, ang kulit talaga ni kuya, ni ate. Paragi ako mag-remind, magsimba na tayo, mag-serve na tayo. Alam mo, ini-encourage ka, pinag-pray ka. Kasi nilagay ng puso sa mga heart ng mga Kristiyano yung mapagmahal, mag-aruga, at tumutulong sa mga baby Christian para lumalago sila. Kasi ayaw ng Panginoon na mayroong isang mawala. Mayroong isang maligaw. Ayaw niya, Lord. Amin po ba? Kaya kung ikaw yung shepherd, huwag mong hayaan may maligaw sa mga tao. Kung ikaw yung consolidator, kung isa yung core leader, ikaw yung network leader, ikaw yung cell leader, kung ikaw yung nag-invite, ikaw yung ginamit ni Lord para ma-invite yung isang tao, ma-share yung gospel, do not allow them to lose. Help them to grow. Tulungan mo silang lumago. Kasi alam mo, ang mga baby Christian, parang bata yun na kakapanganak lang. Sabi ko nga, madalas natin ginamit ng illustration, anong magawa ng isang batang sanggol? Kahit malusog yan siya, hindi niya kaya mabuhay mag-isa. Kasi baby pa siya. Kailangan ng isang bata, ang nanay, ang tatay, ang guardian, ang ate at kuya, na umalalay sa kanya hanggang lumaki siya. Pag lumaki na siya, meron siyang sapat na isip, doon na siya pwedeng bibitawan at kunti-kunti na lang yung pagtingin mo sa kanya kasi kaya niyang kumain, kaya niyang maligo, kaya niyang tumawid, kaya niya mag-isip ng tama. Pero pag bata pa, hindi natatapos ang kanyang pag-alaga hanggang sa kanyang paglaki. Ganon din sa spiritual. Hindi tayo mag-grow kung wala nag-alaga sa atin. Kaya tayo mga Kristyano, kung sa tingin po natin, we need somebody to care for us. Just feel at home sa mga kuya at ate natin, sa ating mga network leader, na makipag-connect sa kanila, makipag-contact sa kanila, makipag-kumustahan sa kanila, because yun talaga ang gusto ng Panginoon sa kanila, na ikaw ay matulungan, mag-grow sa panampalataya mo, kasi ayaw ng Panginoon na mayroong mawala. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. Kaya huwag mong payagan na mayroong mawala sa network mo o sa cell mo na wala sa panampalataya. Hanapin mo sila, alagaan mo sila, tulungan mo sila mag-grow.
hanggang sila ay kaya ng lumakad, kaya na mag-isip, na ano sila, pag nadapa sila, kailangan mo silang encourage. Ganun lang trabaho talaga. Kasi alam mo, kung hindi ipinapakita ng Diyos, kung hindi kami ng Panginoon, saan tayo punta? Hindi tayo mag-grow sa ating sarili kung walang nag-alaga sa atin. Kahit tayo senior na, tayong mga may edad na, saan ka ba galing bago ka naging senior? Di ba nga naging cycle tayo? Mas awarded. Oh, may nag-alaga sa atin. Nung tayo nagkaasawa, tayo naman nag-alaga sa ating mga anak. Nung nagka-apo, tayo naman nag-alaga sa mga apo. Hindi natatapos yun. Salin-salin, generation to generation, lahat yan pinagdaanan. Naging sanggol ka, naging matured, naging magulang, naging grandfather, grandmother. Lahat pagdaanan yan. Yung pasa ng mga obligasyon na ayaw ng Diyos nung ay mawala. Lalo na sa kaluluwa, pinapahalaga ng Panginoon. If the people, alam mo, sabi ko nga, kung ang lahat ng tao mayroong ganitong karakter na pinakita ng Diyos, wala na sana ng COVID-19. Kasi ba, di ba, ang purpose ng COVID-19, kasi nga ang COVID-19 man-made man-made virus. Ang purpose ng COVID-19, kung bakit may COVID-19, is depopulation. Pag sinabing depopulation, bawasan ang tao sa mundo. Ang tao ngayon ay nasi 7.5 billion, mag-8 billion na around the world. Kaya nga sa China, ang pinakamalaking population ang China, 1 billion plus sila. Sa 8 billion, 1 billion mahigit ang mga Chinese. Sa kanila, mayroon silang one-child policy. Na pag ikaw nag-asawa, hanggang isang anak ka lang. Alam mo ba, may mga, sa China, mayroon pong mga balita, pero hindi lang ito balita talaga, totoo eh, na ang mga anak doon na unwanted pregnancy, na buntisan, di ba? Ang ginawa ko nila, yung mga sanggol ko nila, ginawa ko nilang pagkain. Nakakatinitingnan, pero anak, abandon. Sa dami ho nila, kasi pag nahuli ka ng gobyerno na lampas ka ng 2 anak, may parusa. Kasi overpopulated sila. Ayaw nilang sobrang dami ng Chinese, kaya nagsitakasan sila. Kaya one-child policy. Pag hindi mo na-control yun, one-child policy, yung anak mo gagawing piniritong ulam. Gagawin ulam na. Kaya nga yung mga fetus na yun, inaadubo nila yan. Hinahalo sa, kaya nga minsan marami kong video na panood na yung mga maling, yung mga kanto sa yan. Minsan ayaw kong bumili kasi nakita ko sa video na hinahalo yung giniling na tao yung mga hita, ginigiling. Talagang totoo yun. Hinalo sa mga karne, mga baboy. Ginawang suriso, at saka ginawang yung dila-dila. Gusto niya. Yung ganisa. Gusto mo, made in China. Pero masarap man. Kasi, pag nahalo na sa karne, di na malaman, tao pala yun Sanggol pala yun. Ganun talaga. Dahil overpopulated sila, kaya sila nga gumawa ng virus Sino rin gumawa ng bakuna? Kaya ayaw tanggapin ng bansa, pag sinubak ang bakuna mo, hindi ka pwede pumasok sa Europa, sa Canada, sa Australia, sa US. Pag-Asia ka na. Kasi China gumawa List daw ang effectivity. Pag China, minsan, pag tungo sa pagkain, alam mo nakita video ganyan? Na hinahalo nila sa beef, yung mga lamang tao. Alam mo, ang tao sa China, hindi na parang hype na lang kinakatay nila. Kaya nga pag mga sanggol unwanted, bumuntis yung babae, hindi na lang ipapaalam. Papa na lang, ipalaglag kung hindi mapigilan. Tahimik ka na lang. Ginawa nilang mga litson, adobo, pinakain sa mga tao. Kasi wala na rin pagkain Kasi nga,
nasa lasisa po tayo. Kaya ang motive ng virus ito is depopulation. Bawasan. Ang dami po. Alam mo ba, sa survey ho, mas marami pong ipinanganak araw-araw. Kahit maraming namatay, ang dami pa rin nanganak. Mas marami pong nanganak kaysa namatay na tao. So, hindi talaga maubos. Kaya ang ginawa ng mundo, ng one world government ito, mabuwasan ang mga tao mamatay sa pamagitan ng virus. Kaya pag di ka Kristyano, si Lord, kasi ang pinaka-number vaccine mo si Lord. Amin mo ba? Kasi pag Kristyano ka, hindi ka basta-basta madapuan. Kaya ang pinaka-safe ngayon sa virus na ito, nabiro, magtiwala kayo. Hindi, kung nagtiwala ka lang sa Christmas, okay, maliit na porsyento lang yan. Patient, distancing. Pero, ang pinaka-number one mong sa data, protection against the virus, yung anak ka ng Diyos, Kristyano ka. Amen. Ang Diyos kasi, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kang pagalingin niya, kaya kang hindi madapuan. Amin mo ba? Yes. Hindi ka madapuan. Karamihan naman sa namatay, hindi Kristyano eh. Oh. So, kaya talagang napaka-palad mo pag nakilala mo si Lord. Ito pa lang, yung nakilala mo si Lord, napaka-number one na yung sa data mo to have long life. Amen. Kasi si Lord, mayroong natural mortality si Lord. Ibig sabihin, kaso yung mundo, gusto nilang pataisin, gusto nilang bawasan ang population sa dami ng tao. Kaya ginagawa nila. Kaya lang, hindi yon approved kay Lord. Pero kung minsan, permitted ni Lord yun. Minsan, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Kaya napakasarap maglingkod kay Lord. Dahil una-una, protektado ka sa anumang banta ng kadiliman. Amen? Ayaw ni Lord na mawala eh. Isipin mo, ang gusto ng demonyo mawala. O tinan nyo. Ito makita natin. These little children to be lost. Ayaw ni Lord na may mawala. Anong gusto ng demonyo? Gusto ng demonyo, mamatay mga tao. Basta mabasa yan. John 10, John 10. Tignan nyo. Magkaiba magkasalungat eh. Kaya ito pong COVID-19, hindi po si Lord ang may ano nito. Pero sometimes, magiging permissive will ito ni Lord because people are disobeying God. Yan nyo ha. Itong gusto ni Satanas. A thief comes to steal, kill, and destroy. But I came to give life, life that is full and good. Oh, magkaiba. Ang gusto ng demonyo, ng one world government, tanggalan, bawasan ang population sa mundo sa pamagitan ng gera, virus, kung ano-ano. Kaya sabi ni Lord, ayaw ko na mayroong isa sa mga maliit na ito mawawala. Ang gusto ni Lord, long life, abundant life. Tapos ang gusto ng demonyo, mamatay ka ng maaga, ma-COVID ka. Magkasalamat sila. Kaya, talagang ang pinakasusi natin, gusto nating mabuhay ng mahaba, safety ka dito sa mga virus ito, maglingkod ka sa Diyos ng totoo. Amen? Magpagamit ka kay Lord. Agent of change ka. Kaya walang reason na hindi ka bibigyan ni Lord ng mahabang buhay kasi mayroon kang mission eh. Amen? Hindi pa tapos yung mission ni Lord. Ang mission ni Lord ay evangelize lahat ng tao sa mundo. Yan. Kaya kailangan, hindi tayo papayag na tayo mawalan ng mga kaluluwang nadala natin kay Lord, alagaan natin, mahalin natin sila, tulungan natin sila mag-grow at mag-mature. So pangatlo, they will become matured. So as a parents or as ate and kuya, ano bang motibo mo doon sa inalagaan mong kapatid? Siyempre, lumago siya. Kaya mo pinapakain yan, didigo yan para lumaki ng maayos. Mga magulang gusto malusog ang mga anak. Ganun din ang Panginoon. Gusto ng Panginoon maging malusog ang Kristyano. Maging healthy. Walang plano si Lord na gagawin kang unano, gawin kang diwindi,
gawin kang maluris, gawin kang sakitin, gawin kang problematic. Ang gusto ni Lord, maging healthy life, maging long life, maging abundant life, at maging successful life, at meaningful life. Amin po ba? Yan ang gusto ng Panginoon eh. Kaya kailangan mag-mature tayo, di ba? Kaya nga yung consolidator, ang trabaho niya ay mag-mature ang mga inalagaan niya. In the faith, sa pananampalataya. So kaya kailangan matanggap natin ang hamon ng Panginoon na gusto ng Panginoon na tayong mga Kristiyanong nauna sa iba ay maging light of the world. Maging consolidator. Tagapagpalakas, taga-alalay, tagapayo, tagagabay sa mga tao na bago pa lang nakilala sa Diyos. Amin po ba? Will you accept the challenge? Amin po ba? Okay, so tayong lahat tumayo po sa oras ito at tayo po manalangin sa Panginoon. Ngayong umaga, gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano man ang ating isularan ngayon, kapatid? Maling, ngayong umaga, mayroon kang problema, mayroon kang kabigatan sa puso, mayroon kang mga prayer request. Katulad sinasabi ko, ang susi ng kagalingan, ang susi ng pag-asa, ang susi ng protection against these viruses, walang iba sa ang Panginoon. Number one, you are the most safety person when you serve God faithfully in your heart. Inalay mo buhay mo sa Kanya, anak ka ng Diyos sa totoo, protectional ka. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang banta ng panganib sa mundo ibabaw. Dahil mahal ka ng Panginoon. So, God is a God of passion. And God is a God of mercy. He is willing to help you. At nakatulungan ng Panginoon. Anak ang palakasin ng Panginoon. Nahirapan ka ba? Nalulumbay ka ba? Nabibigatan ka ba? Sabihin mo lang kay Lord, isuko mo kay Lord ang buhay mo. Sabihin mo, Lord, you are my God. Ikaw nga ang Diyos. I need your help because you are the sustainer of life. Isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, kapatid. Lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos handa na tumulong sa atin. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa oras nito. Nakikita mo ang aming mga daladalahan, aming mga kabigatan, aming mga hinanaing, ang aming mga suliraning, maging ang aming karamdaman physically, Panginoon. Lord, right now, I pray to you. Nanalangin po kami sa inyong pag-umihin po kami ng tulong sa inyo. Lord, I ask your miracle healing power to touch those people who are in pain, who are in sickness right now. Wherever they are, whatever the situation, Lord, I declare healing over their physical body right now. In Jesus' name, abutin mo sila, Panginoon. Nasaan man sila, O Diyos, hipuin mo mula ulo hanggang talampakan ang kanilang ramdaman para mawala, gumaling, at lumayas mula sa kanilang mga katawan. At Lord, mula ulo hanggang talampakan, ipadaloy mo ang bagong lakas, bagong sigla, bagong pag-asa sa buhay nila. In Jesus' name. Panginoon, doon din po sa mga spiritually weak po, Panginoon. Dalangin ko na palakasin mo sila, Ama. Bigyan mo sila ng masaganang puso, masaganang buhay, Panginoon. Lahat ng pangailangan, Ama, pinag-pray ko rin po sa hapon sa umagang ito. Lahat na may pangailangan, Lord, meet their needs, O God. Abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. In Jesus' mighty name, whatever it is, Lord, I know, Lord, we know, Lord, that you are the great supplier. Hindi naubusan ang budiga sa langit, Panginoon, ng mga papamanang material. Physical, emotional, spiritual. Masagana na, Lord, dahil ikaw may-ari ng buhay. Kaya, Panginoon, ano man ang pangailangan ng mga anak mo, Panginoon, financially, materially, emotionally, mentally, and
And I declare hope, love, passion in their lives, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras ito. At Lord, dalangin ko na kami lahat na kami nag-isaya. Paano kami maging mahusay ng konsolidator, tagapag-alaga, tagatulong, tagapagpalakas, taga-encourage ng mga tao, ng mga bago pang kilasa ng Panginoon. Put that in our hearts, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, thank you for the healing power. Thank you for the blessings that already we receive. Thank you for the long life. Thank you for the protection. Thank you for the goodness, mercy, joy, and peace in our hearts. Lord, thank you for the restoration of our life, Lord. Inalis mo ang aming mga sama ng loob, Lord, at binigyan mo kami ng isang puso mo pagmahal, pagpapataman. Lord, anuman ang nanakit at ang damdamin, Lord, pagalingin mo kami, Panginoon. Alisin mo ang mga tampo, mga sama ng loob, mga paghihiganti, Panginoon. Tatanggalin mo, Panginoon, dahil hindi mo ito kalooban, Lord. Palitan mo ng pagmamahal, pagpatawad, pag-aruga, pagtulong sa kapwa. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Dahil tinuruan mo kami magmahal. Tinuruan mo kami magtulong. Tinuruan mo kami kung ano ang aming ugali, ang aming karakter na dapat namin sa buhay habang kami naglingkod sa Diyos, sa inyo, Panginoon. A lot of people needs our help. Kaya Lord, make us a real life. Make us a real effective consolidator, Lord, Panginoon. Because people are lost, people are scattering, people are hopeless without listening to the gospel and without somebody who will take care of them. Thank you, Lord. Bless mo lahat mula sa matasangidan hanggang sa pinakabata. Bless mo lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity, being Christ's ambassador to help people find their way back to God, to win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the Great Commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining our regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God.
attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.